First time magtutour na tayo. So 10 kilometers. Yes. Old Jaipur. This is Old Jaipur. Jaipur. First photo from there. Okay. Oh, yeah. So guys, ito yung City Palace. Currently, yung royal family. Pag nakikita ko yung Jaipur, ito agad yung nakikita ko sa Instagram. Parang feeling ko ito yung pinaka na-enjoy ko sa part ng tour. Hi guys, welcome back to my channel. So it's another day here in Jaipur, India, and today we're going to explore Jaipur. Yung mga touristy spots dito sa Jaipur. Pero first time magtutour na tayo. So experience naman natin kung ano ba yung experience kung naka-tour tayo. Maybe it's more convenient talaga and wala masyadong hassle. So nag-book na lang ako ng clock tour dito sa Jaipur. So meron ng private car na pupunta dito. Kasama na rin yung mga entrance fees sa mga attractions na pupuntahan natin. Kasama na yung lunch yata. May lunch ng Indian cuisine. So at least may tour guide din na mag-explain sa atin. So let's go. Pipick upin daw ako ng 9. It's currently 8:20. So, mag-breakfast lang ako muna ng mabilis kasi may free breakfast din dito sa aking hotel na nabook ko lang din sa Klook. Of course, if mag-book kayo ng inyong mga hotels and mga activities sa Klook, you know what to do. You can always use my discount code Marvin sa Mako Klook to get discounts. Para kain lang ako guys. Let's go! Quick breakfast lang ako. Libre lang din to sa hotel. So, meron tayong, parang may pansit sila. Kumuha ko ng saging, pancake, and may butter and strawberry jam. Tapos, nagtsaa-tsaa lang tayo. Tapos, may toast daw silang ibibigay na toast. Ano sila kung gusto ko daw ng egg. Pero, ayoko na mag-egg kasi baka... Actually, 30 minutes pa naman. Pero, akala ko kasi parang late na. Sabi ko, kahit wag na sila magluto ng egg. Okay na ako dito. Try natin guys yung kanilang pansit. Parang pansit bihon. Pansit bihon nga na medyo... Parang yung nalalasahan ko lang anghang. Tapos, wala akong masyadong nalalasahan na flavor. Parang medyo matabang lang siya. Tapos medyo may anghang. Plus may mga vegetables. May chop na carrots, cabbage. Yung pancake nila. Ay, dapat pala kinakutsilyo to. Yung pancake nila, medyo familiar yung taste. Hindi siya sobrang layo ng pancake sa atin. Hindi siya 100% same. Pero hindi malayo yung taste, which is good. Yun guys, sinundun ako sa hotel namin. May wala pa yung tour guide pero parang may driver lang na nagsundo sa akin. Tapos hindi rin naman siya masyadong nagsasalita. Di ko alam kung saan niya ako dadali. Pero sakto naman dumating siya ng 9 in the morning. So I assume siya yung tour guide. Siya yung tour. Pero wala pa yung tour guide kasi hindi siya masyadong nag-English eh. Tapos dito sa dinadaanan namin, ang dami mga baka around. Kasi mga baka nakakalat lang sila. Okay, may baka doon. Yun guys, may mga baka lang sa paligid. Medyo nag-worry ako kasi hindi nagsasalita yung driver. Tapos hindi ko alam kung saan kayo pupunta kasi wala naman siyang sinabing instruction. Pero sinabi ko tour, sabi niya na oo daw. Tapos hindi naman siya nagsasalita. Yung nakausap ko kasi kagabi nag-i-English, dito siya hindi. So I assume pupuntahan pa namin yung tour guide or doon na kayo makikita sa first stop. Pero wala akong idea sa mga nangyayari. So doon ako medyo kinakabahan kasi wala siyang sinabi kung saan kayo pupunta. Ayan guys, ito na yung first stop natin, Amerfort. This is Amerfort. This is Jagar? Yeah. Wow. In 17th century, not the vehicle of the public, they have to meet easily with the king because old Jaipur and new Jaipur distance 10 kilometers. So 10 kilometers, yes. Old Jaipur. This is Old Jaipur. This is old Right? Jaipur. New Jaipur is 10 kilometers, pink city. You have seen that flag out there in the tower. Okay. The tower, the flags, those times they use is signal of the public. If there are two flags, kings available in the residence, they will remove one flag, just one flag, king not available in the residence. That's a signal of the public. Oh, okay. That one call is a step bell. Stepwell? Step bell. Okay. Almost like What is the main purpose of it? for the collect the raining water in this place. Collect the rainwater? Rainwater. But there are fish. The fishes, turtles, many. You have seen turtle? Oh, yeah. Yan guys, may mga fish and turtles.
But what is it? Ah, so they can go. It goes down. They can go down. Okay. Zigzag pattern. It's slightly busy. Okay. So yun guys, yung pinuntahan namin na lugar, it's called Amber Fort. Pero yung iba tinatawag siya na Amber kasi ang tawag talaga sa kanya is Amber. Pero since nagkaroon ng mga British dito, tapos yung accent kasi nila doon parang Amber. Pero it's dapat Amber Fort siya. Pero ngayon, yung nag-stick na yung parang accent na Amber Fort. Yung Jaipur din tinatawag siya na Pink City kasi before daw may bibisita na prince dito, tas pininturahan nila na parang pink yung city kasi yung pink nagsisymbolize siya ng hospitality. So up until now na-maintain nila yung ganong parang color siguro, pero hindi ko naman siya like masyado nakikita, though may mga pink dito, ayan. Pero yung iba hindi naman. So guys, kung makikita nyo, merong wall dito. This is called Army Wall. Para siyang Great Wall of China. Pero ito yung third na longest wall in the world. Tingnan mo, oh. So, ang haba niya. Sabi ng tour guide, doon sa wall, before, andun yung mga army. Tapos pag may nakikita sila ng mga kalaban na dadating, hindi papatunog nila yung drums, so makikita nila. So, what is the Army Fort, Jagar Fort. Ayun pala yung Jaghar Fort. So the royal family live there? Live in this place. Live in this. Army secured that place. So ito yung army, sinisecure nila yung place nito. This is the royal family before. Okay. I get it. So parang wall pala siya, guys. Okay, gets. Tara, akyat tayo, guys. May mga nagtitinda lang dito sa gilid ng kung ano-ano. So may konting hiking tayo. Ito, marami rin mga foreign tourists dito. I won't give up. Bakit may English na song? So guys, dito na tayo sa may Amber Fort. Parang Royal Palace before. Sabi ng tour guide namin, bibili lang siya ng ticket. Kasama na yung entrance fee ng ticket dito sa tour na to. So, sabi niya mag-take muna ako ng videos and photos. May mga elephants dito, guys. Oh. Ayun, nagre-ride sila ng mga elephants. So, ganyan yung itsura niya, parang square. Hi guys, what's your name? What's your name? Ridan. Ridan. Okay. Ridan, guys. Guys, akit tayo sa taas. May mga hagdan-hagdan lang, may mga pa-hiking lang ng slide dito. Oh, yeah. Oh, you can see clearly, no? Kitang-kita mo nga yung wall. Ayan yung army wall. Tapos dito yung gate na yan, dyan daw pumapasok yung king, guys. Dito nila ginagather yung army. For example, magpo-formation na yung army. So doon yung sound kanina na parang may gumagawa ng sound. Kapag siguro dadating yung king, ganun. So grabe nga, no? Kitang-kita mo nga dito. Lahat yung kabundukan. So ito na siguro yung parang royal house nila. Wow. So guys, ito yung royal gate. So dito yung gate ng mga royal family. Tapos 400 years na daw ito, walang renovation na ginawa. Ito pa rin yung original condition niya way back before. So yung mga holes doon, 'di ba? Doon daw sumisilip yung mga queen. Hindi sila makikita pero makikita nila yung outside world dito sa mga 'yan. Let's go. Come on, take your time, make a video over here. Yeah. First photo from there, okay. Wow. The yellow from turmeric. Turmeric, Saffron, okay. white from limestone. Red from sugarcane. Bottom of the sugarcane, carrot. Blue Oh, from indigo sugarcane? flower. Wow. Yeah. These are natural organic color. 400 years old. Still conditioned. Wow. No changing, no renovation. But more luxury than this, you have seen the yellow painting in these. Here, this is the pure gold, 24 karat gold painting. Blue one, blue sapphire. Blue emerald, red is ruby. Original stones painting here. Wow. But from here, not believe is the gold. Let me see a reality of gold. Come. Okay. Papasok na tayo sa pinakamagandang part ng Amber Fort, guys. Wow. Oo nga. Yan o. The Royal Guard. Wow. So dito yung nakatambay yung mga... Siguro ganyan ba yung suot ng mga royal family? Are these costumes like traditional royal family costume? No. Just Indian. Yeah. Rajasthan. Okay. Traditional of Rajasthan. Okay.
Wow. Royal families lang yung pwedeng pumunta before. Tapos, meron silang different types of temple. This is winter temple. Meron silang summer temple. Papasok daw tayo sa mga temples. This is all hand working on here, done by hand, scissor and a hammer. Oh, like sculpt? The sculpt, yeah. This is a butterfly. Same work from the Taj Mahal. He has done also work in the Taj Mahal. Yeah, right. In the Taj Mahal, one more work is semi-precious stones inlaid working. So yun guys, sa area nito, kung makikita nyo, maraming mga mirrors. Ayan o. Sabi ng tour guide, itong mga design na to usually from Belgium daw. Tapos ang reason daw kung bakit maraming mirrors, kasi para magkaroon siya ng illusion na, for example, yung king, mag-light siya ng isang kandila. Tapos since maraming mirror, parang marami ka makikitang reflection ng kandila, no? So it will, during winter, for example, pag winter, mag-light siya ng kandila. Tapos since maraming illusion because of the mirror, magkakaroon ng feels na parang warm yung feels, no? So yun yung purpose kaya maraming mirror. Tapos sabi ng tour guide din namin, may dalawa daw na queens ang king, dalawa yung kanyang asawa. So dapat pantay yung ibibigay niya na parang benefit sa bawat queen. So ginawa niya ng dalawang apartment. Sa isang area na to, andyan yung isang queen. Tapos sa other side, yung kwarto doon, yun namang kwarto ng isang queen. Yan, yun lang yung maganda kapag may tour guide ka kasi meron ding nagpi-picture sa'yo. Yan, no? Pinicturean niya ako ng mga aesthetic shots. So at least hindi na kayo mahihirapan. Medyo okay naman. Ayan o. Marami siyang mga kinukuhang photos sa akin. Kanina sa may gate. Yung ibang mga mirrors, meron palang mga design. That's me over there. In 400 years old na daw ito na Amerfort. Tapos walang renovations na ginawa. Kung yung original condition niya before, yung pa rin daw talaga siya ngayon. So sobrang tibay nung mga ginamit nilang materials. Ayan. Tapos grabe, ni isa-isa nila yan na i-carve. Ito guys, dito yung sumisilip na yung mga queens. Oh. So dito sumisilip yung mga queen para makita nila yung nangyayari. Nakikita nila yung nangyayari sa baba pero hindi sila makikita, no? So guys, sa area na to, dito yung para mga helpers nila, yung mga nagluluto. Ito yung apartment doon ng mga katulong yata nila, mga kasambahay. So merong area dyan, no? Tapos dito yung area na to, dito na tumatambay yung mga prinsesa. Yung mga royal family, dito sila tumatambay parang mag-breathe ng fresh air, diba? Kung siguro sa mga nakaraang panahon, kasi prinsesa ako, baka dito ako tumatambay. Tapos nakatingin ako sa mga niluluto nila. Ano kayang ulam namin today? Like, gusto ko ng adobo or sinigang. Tapos makikita mo yung mga, yung kasambahay nyo, nagpe-prepare ng pagkain nyo dyan. Kasi protektado kayo kasi merong ang army wall. Ayun, no? Guys, ito daw yung oldest part ng Amerfort. So dito, ito yung pinakaunang king daw. So sa unang queen, meron siyang 12 na queens. And bawat queens daw may kanya-kanyang apartment. So makikita nyo, diba, may door dito, may door dyan. So isang door, isang apartment. Apartment ng isang queen, apartment ng isang queen. So bali 12 lahat yan. Yan, 12 lahat ng doors. Kasi naniniwala sila sa astrology na every month, iba-ibang queen. So siguro ang 12 na queens, yung isa birthday niya January, isa February, para swerte. So lahat ng months, meron siyang asawa. So ganun yung paniniwalaan nila. Tapos may mga times daw na nag-meet yung mga queens dito. Sa area na to, dyan tinitipon-tipon ng king yung queens. Tapos bawal daw kasi ang lalaki dito. So, ang mga guards nila before is mga transgender. Minsan nandun sila, binabantayan nila yung area na to. Kasi nga, royal area to, di ba, yung mga queen dito. So, puro babae lang pwede dito. Kasi yung king nandun daw siya sa taas yan. So, parang kitang-kita niya lahat ng bahay ng kanyang mga asawa dito. Dito daw sila nagluluto dati, guys. Ang laki ng lutuan nila, oh. Ayan, so dito nila hinahalo-halo. Minimekos-mekos nila before dito. Ang laki ng lutuan nila, grabe. Ayun guys, kanina maraming umaharang sa akin, nagpapapicture dito. Kaso yung tour guide, sinasaway sila. Para sa akin, okay lang naman. Usually mga bata or mga high school students nagpapapicture. Tapos, parang hinaharang ng tour guide na, wag. Pero okay lang naman. Naku-curious lang siguro sila kasi ibang itsura. Hi! So guys, our next stop is
Water Palace, Jal Mahal. So ang Jal daw yung sabihin water, ang Mahal Palace. So half of it nakalubog daw, yung half is nakalutang. So yung nakikita natin, kalahati lang ng palace. Pero in 2026 daw gagawin nilang hotel yan. So hindi na nila pinapapasok ngayon, nire-renovate yata nila para maging hotel na siya. Okay, so guys. New Jaipur will be start from here, almost like a 4 kilometers almost the wall, is it? Built by Maharaja Sawai Jai Singh II in 1727. Yeah. That's a big, but it's by chemicals. In the 17th century, nobody used the chemical. Those times they use all natural colors. So those times that color also pink. That's why call of the pink city is the Jaipur of the pink color. So guys, nag-enter na tayo sa New Jaipur. So kanina pala old Jaipur yung pinuntahan natin sa Amber Fort. Dito yung New Jaipur. Ang New Jaipur, ito yung pink city. Dito pala makikita yung parang pink na pink talaga. So most of the structures dito color pink. Guys, medyo matraffic lang talaga. Pero pupunta tayo sa next, it's a local market. Pupunta tayo sa City Palace. Yun yung next na spot. Guys, next stop, the City Palace. So guys, ito yung City Palace. Currently, yung royal family. Meron pa kasing mga buhay na royal family. 5 pa daw sila. Tapos dun sila nakatira sa area niyan. Pero bawal pumunta doon. Pero ito yung bahay ng royal family na buhay pa ngayon. Kasi ito yung City Palace. Open naman siya to the public ngayon. Tapos, pwede daw i-rentahan to for like wedding ceremonies. Tapos, kapag mag-wedding kayo dito, aabot ng mga 30 million rupees ang babayaran nyo if ever ganun. The title of the Sawai, before that king nobody used the title of Sawai. Oh, you know what okay. is the meaning of the Sawai? What? It means Sava, more than, because he is the more than. More than. He is the founder of the pink city. He was the mayor of pink city in 1727. Okay. He's an astronomer, astrologer, mathematician. He knows the many languages. Guys, maraming different doors. Merong door dito. Naniniwala daw kasi ang king sa astrology. So, depending on the season, nag-enter sila. For example, ito parang winter door, ganun. Tapos meron silang other types of doors dito. Okay, nice to meet you. Marvin. Space. S-A-M-A-C-O. Ayan, dito meron silang mga paintings or mga... Yeah, this is our second to the last stop. Hawa Mahal. Kapag nagkikita ko yung Jaipur, guys, ito yung una ko nakikitang photo. Parang ito yung pinaka-famous na spot sa Jaipur. Hawa Mahal. And guys, ito talaga yung pinaka-famous. Pag nakikita ko yung Jaipur, ito agad yung nakikita ko sa Instagram or sa internet. So, ito yung Hawa Mahal. Ang Hawa means wings, Mahal Palace. So, Wings Palace. Kaso matraffic na naman, ang daming tao. Parang ito lang talaga, facade lang yata siya. Hindi ko alam kung papasok pa kami or parang facade lang. Ito lang talaga yung makikita mo. It's a beautiful nice scarf. In this model we have many colors and many designs, okay? Second one, in this one we have a one more better one. Very fine quality from the Kashmir. Touch the Kashmir. Kashmir is a natural thing, okay? This is a natural wool, beautiful quality. Many colors. Yeah. Guys, last stop ng tour natin is yung free na lunch. So kasama na to sa binayaran din natin, no? So nandito tayo sa isang local restaurant nila dito. So guys, dumating yung lunch natin. So hindi ako pumili nito, no? So kasi yung nakaset na siya. Ito yung lunch talaga for this tour. So binigay na lang sa akin. So meron tayong mixed vegetable, cheese, paneer, I think. Meron tayong curry ba to? Merong rice, ito chicken daw, yogurt, some vegetables, tapos ito, alam mo naman sa India, di ba mahilig sila merong bread, alang init, ang saya, mainit, tapos ididip natin siya dito. Then meron lang akong diet soda. And guys, try natin siyang kainin. Ayan, naghugas naman ako ng kamay sa CR. Ito, mainit-init pa yung bread nila. Actually, gusto ko yung bread kasi ito, minsan kasi strong yung flavor ng mga pagkain nila, pero yung bread plain lang. Minsan okay na ako, pero sige, i-dip natin sa iba-iba. Try natin dito sa paneer, yung orange one. Sarap.
Hindi siya sobrang matapang. Medyo manghang lang. Tomato sauce na may rich herby flavor, ganun. Ang init ng tinapay, pero ang sarap. Gusto ko yung ganitong texture. Ito naman mixed vegetable daw. Parang feeling ko broccoli ito. May rice sila, plain rice. Tapos may chicken. Sige nga, parang gusto ko ng chicken plus rice. Magtinidor tayo sa chicken. Ano yun? Para siyang chicken afritada pero matabang. Chicken afritada na matabang plus oily, mamantika. You know what? So far, itong Indian food yung hindi siya super powerful, hindi siya super strong. So, ito yung mas kaya ko yung mga lasa nito. Hindi siya yung overpowering. For example, kasi foreign taste, no? Gusto ko. I love it. Gusto ko, hindi talaga siya strong. Kasi yung mga ibang na-try ko sa may kalsada or even sa ibang restaurant, ang lakas, pag kain mo palang, ramdam mo na yung mga spices and all that. Ito, hindi ko alam paano nila ginawa na hindi siya overpowering. Gusto ko. Anong name ng restaurant na to? Hindi ko nakita kasi biglang pumasok na lang kami. Tapos nakita ko yung mga menu nila kanina. May nakita ko 200 lang. So, not too expensive din. Hindi ko lang talaga yung bet yung yogurt kasi nga maasim siya. Bakit ko siya isasaw-saw sa maasim? Parang hindi ko gets. Parang kalabasa. Parang munggo. Alam mo yung munggo kapag Friday? Kasi di ba parang familiar yung taste sa akin ng mga binigay nila. Parang ito yung pinaka na-enjoy ko na Indian food na kinain ko. Parang ito yung best part ng tour. Parang feeling ko ito yung pinaka na-enjoy ko sa part ng tour. Although maganda rin naman yung mga pinuntahan nating places, no? Pero na-enjoy ko kasi sarap na pagkain. Sarap. Ang sarap. Ngayon ko lang na-appreciate yung Indian food. Ang sarap niya kasi hindi sobrang matapang. Tamang-tama lang yung flavor. Swak na swak sa panlasang Pilipino. Wow! Sana ganito lang lagi yung nakakainan natin. Kaya minsan maganda rin na may tour guide kasi alam nila kung saan kayo ipapakain na masarap. Siguro alam nila kung anong panlasa na pwede sa mga foreigner. Na-enjoy ko to. So good. I love it. Thank you, Lord. Nag-give up na nga ako kasi nga nangihina ako sa mga pagkain dito. Tapos biglang dumating to. Yeah. So yung design pala nito guys, parang inspired from the Royal Palace. So dun kasi sa Royal Palace, hindi ka basta-basta makakapasok kapag wala kang special permission. Pero dito, kinapin nila. Ang fancy din ng lugar at in fairness, ang sarap ng pagkain. Yung mga iba nila foreigner na kumakain. Okay guys, so kakatapos lang ng tour natin. So it was just 4 to 5 hours long. Parang half day tour lang talaga siya. Honest thoughts about the tour kasi first time natin nag-tour dito sa India, diba naka-DIY tayo lahat. Meron siyang mga advantages and meron din mga disadvantages, no? So may mga pros and cons. Siguro some of the pros, sobrang convenient ng transportation. Kasi sa pagdi-DIY ko, sobrang hirap DIY talaga sa India when it comes to transportation. So yung tour talaga, nakatulong siya kasi from one stop to another, madali na namin napuntahan. Especially na yung iba malalayo talaga, no, tas mga pabundok, traffic. So parang feeling ko kahit mag-Uber kayo, sobrang hirap nyo makakuha ng Uber. Especially sa Amerfort, kasi yung layo ng Amerfort, tas traffic, pabundok. So sobrang laking tulong ng tour. Pangalawa, may tour guide na nag-explain sa iyo about kung anong essence ng mga bagay-bagay, ng mga building. So, nakakatulong yon. So, convenience talaga, transpo, and then may nag-explain sa'yo. Some of the disadvantages, una, syempre, mahal. Especially kapag solo traveler ka. 6,000 plus yon, i-shoulder mo lahat. Pero kung may kasama ka naman, kung dalawa kayo, parang 3,000 plus each yata. Pangalawang disadvantage, may mga pinuntahan kami na hindi kasama sa tour. Ito na nga,
So, una pa lang, pagkadating pa lang ng tour guide, may mga ino-offer na agad siya na parang gusto mo ba ng mga ganito, gusto mo ba ng mga ganyan. May mga ino-offer siya na pupunta daw kami sa bilihan ng jewelry, mapupunta kami sa mga markets. Sabi ko na, hindi, okay lang ako. Sabi ko, okay na ako dun sa itinerary na meron tayo sa Klook. Sabi niya, may ino-offer pa siya ng mga elephant riding, gano'n na wala naman sa itinerary. Tapos nagre-refuse talaga ako, sabi ko na hindi, okay ako. Gusto ko lang sundin kung ano yung nasa itinerary. Tapos nagulat na lang ako, nung elephant riding, gusto niya unahin yung elephant riding. Tapos sabi ko, hindi talaga ako mag-elephant riding. Tapos sabi ko na, ang palusot ko na lang kasi hindi siya okay sa mga Filipino viewers ko. Sabi ko na parang pag sumakay ng elephant, medyo hindi kasi kami sanay sa mga ganun-ganun sumasakay sa elephant. Parang medyo cruel sa amin yun. So sabi ko, hindi ako pupunta doon. So pinalagpas niya na yun. Tapos nagulat na lang ako, di ba, nagtutour kami. Bigla nag-stop kami sa bilihan ng mga jewelry. So yun guys, nandito tayo sa parang jewelry store or parang hindi ko alam ba't ako pinunta dito. Wala naman to sa itinerary. So nag-guess na lang ako pero kasi nandito na kami. Pero wala to sa itinerary. Sabi ko na nga sa kanya na ayoko, 'di ba? Sinabi ko na ayoko na magpunta sa bilihan ng mga jewelry, mga astrology. Sabi ko, I just wanna follow kung ano yung nasa Klook tour kasi yun lang naman yung binayaran ko. Nag-stop lang kami doon. Tapos sabi ko na bakit nag-stop tayo dito? Sabi niya, it's okay, makikinig ka lang naman. Like hindi naman pwerasahan bumili. Which is true naman. Hindi ka naman nila pwerasahin bumili. Pero alam mo yun, yung sinabi mo ng ayaw mo, pinilit niya pa rin. Doon ako medyo na-off sa kanya. Nag-stop kami doon. Okay, tapos punta kami sa bilihan ng jewelry. Ini-explain nila yung mga bato-bato. Tapos after nila mag-explain, ayun, bibentahan ka na nila. Tapos ako talaga, naging firm talaga ako. Sabi ko na hindi po okay ako. Na-appreciate ko po yung pag-i-explain niya ng mga bato pero hindi po talaga ako bibili kasi I'm not into that. Tapos medyo hindi naman i-force pero i-convince ka pa nila lalo na hindi, okay lang, baka kailangan mo bilhin yung mama mo, kailangan mo bilhin yung ate mo, gano'n. Tapos papakita pa nilang iba't ibang mga jewelry which is nakakahiya, di ba? Kung medyo mahihain ka, mafo-force ka na bumili eh. Tapos ako talaga sabi ko na sorry, hindi talaga I appreciate yung effort pero hindi talaga po ako bibili. Di okay na ako doon. Tapos continue lang yung tour. Tapos after ng tour, nag-stop na naman kami sa market. Sinabi ko na nag-refuse ka na, alam mo, sinabi ko na pwede bang i-follow lang natin kung ano yung nasa Klook tour. Nag-offer pa rin, hindi ko alam kung meron ba siya mga porsyento doon, kung for example makabili ka sa jewelry store, sa mga market, hindi ko alam kung meron siyang makukuhang porsyento, kaya parang pinupush niya. Tapos nag-stop kami sa market, sabi niya hindi ka naman i-force na bumili, ganyan-ganyan, tignan mo lang, baka may gusto kang bilhin. Tapos sabi ko pa, hindi ako bibili kasi wala akong luggage. Nagkunwari na lang ako na backpacker ako, ganyan, wala akong luggage, so wala akong bibilhin. Tapos doon na kami sa market, may pinasukan kaming bilihan ng mga tela, mga sarong. Tapos nandun na kami, kinamusta ka, ganyan. Tapos papaupuin ka, tapos sabi ko, shucks, ito na. Ayoko ng mga ganun kasi parang papaupuin ka, tapos parang ipapakita nila lahat-lahat ng mga products nila, tapos nakikita mo from the plastic, binubuksan nila. So sabi ko, shucks, ayoko ng mga ganun kasi parang kapag binuksan na kasi nila yung mga products, parang nakakahiya pag hindi ka bumili. Tapos ayun na, pinakita nila lahat-lahat. So ending na, bibili ka ba? Parang nawalan na ako ng choice kung bumili. Iniisip ko na lang, sige, paano na lang, pasalubong ko na lang sa sarili ko or parang remembrance na lang na bumili ako sa India. Ito. So, meron silang itong binenta na ganito na parang pwede na mo namang pang winter yung ganun-ganun mo dito. So, isa bibili ako, tas ito, isa pa kay mama. Ito bibigay ko na lang sa nanay ko. Yun yung kasi, parang feeling ko overpriced talaga siya. Ang unang sinabi nila, parang 6,000 rupees yung dalawa. So, 3,000 rupees each. So, ang 3,000 rupees, mga 1,700 pesos. Yung isang ganito. 1,700 pesos. Ito, 1,700 pesos. Sabi ko, masyadong mahal. Tapos parang negotiation na kami. Hanggang sa umabot kami sa 4,200 yung dalawa. So, 2,100 ang isa, which is mahal pa rin. Parang mga 1,300. Alam mo yung parang pang ano lang sa leeg. Yung pang ganito lang sa leeg. Tapos 1,300 pesos. So, doon ako parang, sige na nga, bibiling ko na lang kasi ang sabi ko wala akong luggage. Sabi ko sa tour guide ko wala akong luggage. Sabi niya na hindi naman mabigat yan kasi tela lang naman yan. Ganun. So ko parang medyo na-off ako sa part na yun. Na parang sinabi ko na i-follow lang natin yung kung ano yung nasa tour. Pero bakit kailangan pang may mga
may mga pinupuntahan pa kami. At syempre mag-isa lang ako, so medyo mahirap mag-refuse. Siguro kung grupo kayo or kung dalawa kayo, at least medyo may force kayo na parang hindi kayo bibili dyan. Parang ako na-caught off guard ako. Parang nawalan ako ng choice kundi bumili. Tapos nung nandun na kami sa market, inaantay namin yung driver. Tapos sabi niya, sige, habang inaantay natin yung driver, meron akong favor. Sabi niya na pwede bang i-rate mo ako sa Klook? So, okay lang naman sa akin mag-rate kung as in na-enjoy ko yung experience. Pero parang, dun kasi parang sapilitan na parang kailangan mong mag-rate. Tapos tinitignan niya pa yung rating mo. Tapos pinapasulat niya na parang good reviews about him na 5-star dapat. Tapos after nung market, kakain kami. So natatakot ako na kung hindi ko siya i-rate ng 5-star, baka kasi kung anong ilagay niya sa pagkain ko. Alam mo yun, nag-overthink ako. Sabi ko, sige, i-rate ko na nga to. Kahit hindi talaga bukal sa loob ko na magbigay ng 5-star. Pero parang alam mong caught off guard. So nagbigay ako sa kanya ng 5-star. Tapos after na nga yung kumain kami, buti nilang nakabawi dun sa pagkain. Ang sarap ng pagkain. Like, natuwa naman ako dun sa pagkain na part. Pero ayun lang, may mga pros and cons pa rin. Akala ko na parang magtutour na ako para wala ng stress, no? Pero parang meron pa rin mga off. Alam mo, nakaka-off na pag alam nilang tourist ka, gagawa talaga sila ng paraan para makuhanan kanila ng pera. Alam mo yun, parang siguro India kasi it's a poor country and naiintindihan naman natin na kailangan din nilang kumita, pero parang feeling ko kasi it's not the way you do business, 'di ba? Na parang kung gusto mo talaga na maging maganda yung takbo ng yung like tour agency dito, for example, you don't force people to do that, 'di ba? Na dapat ibigay mo talaga yung magandang service para kung magbibigay man kami ng 5-star, totoong galing sa puso namin yung pag 5-star, not just because parang na-caught off guard kami and then magbibigay kayo ng mga ilalagay-lagay kayo sa mga markets and all that. But ayun lang, just be aware of that. Gusto ko lang maging transparent sa inyo about my experience kasi baka ma-experience rin dito. So, kaya pag solo traveler kayo, medyo mahirap tumanggi. So, ako talaga, I recommend kung mag-i-India kayo, just go with your friends, no? Parang mahirap i-solo travel ang India. Even naka-tour ka na, some people may mga mababait pa rin naman. Marami pa rin naman mababait sa India. Pero may mga iba talaga na, alam mo yun, pag alam nilang tourist ka, peperahan ka nila. So, medyo mahirap. Mahirap mag-take ng risk. So, better na lang na go with your friends. Anyway, nakabili tayo ng 1,300 pesos. Ito 1,300 pesos din ito. At least, doon na lang tayo sa silver lining side. At least meron tayong naging remembrance dito sa India trip. Meron tayong nabili na item and siguro nakatulong na lang tayo sa mga nagbebenta. Ayun, medyo hindi lang kasi, ayoko lang kasi nang na-force ako, alam mo yun. Ayoko lang ng feeling na parang fino-force ako na gawin yung isang bagay na hindi ko naman talaga gusto. And parang ganun kasi yung naramdaman ko na parang I was forced to buy this. I was forced to rate him. So, okay naman siya. Actually, okay naman yung tour guide namin. Like, nag-i-explain naman siya ng maayos. Okay naman siya. Pero ayoko lang ng way ng pag hihingi niya ng basta ganun. Tapos nung patapos na yung tour, ganun, sabi niya na, okay, bababa na siya. Kasi di ba may driver kami, parang mauuna bumaba yung tour guide kasi mas malayo yung hotel ko. So, bababa na siya. Tapos before siya bumaba na parang, okay, matatapos na yung tour natin. If na-enjoy mo yung tour, feel free lang na magbigay ka ng kahit ano. Parang magbigay ka ng tip, ganun. So, ako parang, actually ako, okay naman ako magbigay ng tip. Like, nasa isip ko na nga nabigyan talaga siya ng tip. Pero, doon kasi sa mga pinapunta-punta niya pa ako sa mga jewelry shop, sa mga market, medyo na-off ako doon. So, imbis na yung ibibigay ko na lang sana na tip sa tour guide, nagastos ko pa sa ibang mga bagay na hindi ko naman gusto. So, tapos wala akong barya. Sabi ko, sorry, wala akong barya. May 100 rupees ako. Yun na lang binigay ko sa kanya na tip. Kasi okay sana ako magbigay ng higher na tip, pero basta medyo hindi pang 5-star yung experience. Actually, yung driver okay naman. Hindi lang siya nagsasalita, pero okay naman yung driver. Binigyan ko rin yung tip yung driver kasi okay naman siya. Pero ayun lang, just be mindful na lang. Siguro, on the silver lining side, at least hindi ako masyadong na-hassle sa transportation. At least, napuntahan natin yung mga spots ng easier, but it's still not a perfect experience. Di ba? Kaya mag-DIY ka, kaya mag-tour ka, parang ang hirap i-explore ng India talaga. Especially for solo travelers, no? Ang hirap niyang i-explore for solo travelers kasi mahirap.
people will try to take advantage talaga of you, especially if you're a tourist. So, be careful na lang kapag pupunta rin kayo dito sa India. But, ayun lang yung experience ko. Okay guys, ginabi na rin ako. Tinamad na ako lumabas kasi may mga ginawa pa ako kanina. So, I have few announcements to make. So, di ba itong India trip natin, supposed to be 18 days talaga ito. But then, I decided to shorten it. Magiging 13 days na lang. So, 5 days lesser na siya. Kasi ang next na pupuntahan natin is Mumbai. Sa Mumbai talaga dapat 9 days ako doon. Kasi balak ko magdi-day trip ako sa mga kalapit na city ng Mumbai. But then, na-realize ko, hindi ko na kaya. Medyo matagal talagang 18 days. I mean, na-enjoy ko naman yung India din. Maraming pagsubok. Hindi talaga siya madali na country. But then, for me, 18 days is too much pala. Especially for a solo traveler like me. Parang namimiss ko na talaga kumain ng Filipino food. Namimiss ko na yung familiar na taste. And then, siguro kasi sobrang gulo din dito. Like, pag lalabas ako, makalat. Dito sa hotel na to, okay ako kasi comfort zone ko. Favorite place ko nga to kasi tahimik. Pero every time lalabas ako doon, parang too much na yung kaguluhan din, yung mga kung ano-ano nangyayari. Sabi ko, kakat ko na siya. So, magiging 13 days na lang. I think sa 13 days naman, marami na rin tayo napuntahan. Delhi, Agra, Jaipur, and then the next nga is Mumbai. So, we will just enjoy the remaining days in Mumbai na may 4 days pa naman tayo sa Mumbai. So, explore pa natin. Di pa natin alam kung mga mangyayari doon. But, yun lang. I just want to let you know kung anong mga plans natin. Kasi, I also need more time to prepare for our next trip. Kasi, itong India actually, di ba 18 days ako dito. Tapos parang may pahinga lang ako ng mga 4 days. Tapos meron na naman akong trip. So, sabi ko, shucks, parang hindi kaya ng oras ko na magplano na naman. Especially na yung next na bansa na pupuntahan natin after India. First time ko lang din doon sa mga bansang iyon. So, kailangan ko talaga mag-research pa. So, sabi ko, okay, isi-shorten ko na lang itong India para din makapagpahinga na ako and makagawa tayo ng itinerary for our next trip. So, yun lang naman. Just a few announcements. Tapos, tinatamad na ako lumabas. Isa pa sa mga tip ko sa inyo, pag pupunta kayo sa India, bakon kayo ng maraming Filipino food. Kasi, mamimiss nyo talaga yung lasa. May biscuit pa ako, mag-biscuit na lang ako. Meron silang kape dito sa hotel. Although yung kape nila, iba pa rin yung lasa. Hindi siya kagaya ng kape natin sa Philippines. So, baon kayo ng instant coffee from the Philippines. More biscuits. Mauubos na nga yung biscuit ko. 3 na lang yata. Siguro yun yung, kung alam ko lang na ganito, mas nagbaon ako ng maraming familiar taste na pagkain para at least hindi mo nami-miss yung familiar taste. But ayun lang naman guys, just a few announcements so that alam niyo lang kung ano yung plano natin dito sa India. So maraming salamat ulit sa pagsama sa akin dito sa Jaipur. Tomorrow, lilipad na tayo papuntang Mumbai. So magpe-plane tayo bukas, aeroplano yung sasakyan natin. So magpa-fly tayo from Jaipur to Mumbai. Tapos Mumbai na yung ating last stop for this India trip. So yun lang guys, maraming salamat sa pagsama sa akin today and I'll see you again on the next one. Bye-bye!